ng pagsubok ng iyong bukong nana upang pumalit sa amin at bayaran ng aming kasalanan at hindi ay palubod-lubod kami sa iyong harapan. Hiling namin, O Diyos, na sa umagang ito ay patuloy mo kami makalinisin, patuloy mo ang aming mga puso at kaisipan upang matanggap namin ang mga biyayang ito na hindi kami karapat-dapat. Tunay na hinanda mo ang aming mga sarili upang ikaw ay sambahin namin sa Espiritu at katotohanan. Pangunahan mo po ang aming lingkod na Ray upang maghatid ng iyong mensahe sa umagang ito. Masa kami na sa umagang ito ay aming mayalay ang aming pagsamba at pagsasalamat sa pamagitan ng ikinig namin sa iyong salita at pagsunod namin dito, Panginoon, sa aming mga buhay. Kung aming samot na namin, pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at Amen. Ulit natin ang Diyos. Pwede na po kayong umupo. Ano ito? At isa, magandang araw po sa ating lahat. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa huling linggo ng buwan ng June. At ngayong araw din ito ay nakasama natin ngayon ang ating mga ilang kapatid mula sa Laguna. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa inyo at ngayon ang mga kasambahay o mga kasama pamag-anak ng ating Pastor Ray na galing pa sa bundok ng Rosario, Batangas. Pero yung kanyang anak ay galing pa sa Amadeo at dalawang ako niya. So, ngayong araw na ito ay nagtatapos ang bakasyon ng ating dada na limang buwan din natin siya nakasama. At ngayong araw na ito ay handa natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon na pangawan natin ang salita ng Diyos. Okay? Dadali ang ating missionary pastor sa kabundukan, walang ba hindi ang ating pastor Ray. Pray po natin ang Panginoon sa kanyang salita. Okay? Okay. That's fine. Thank you. Okay, good morning po ulit. Good morning. Kaya purihin po Diyos dahil muli ay kasama ninyo ako. Almost more than 3 months nakabalik dahil sa aming rotation na tatlo. Okay, so bago po tayo tuloy ay samahan niyo muna po sa pagdulog ng pagiging ng gabay sa ating Panginoon. Let's pray muli. Sa bilang Ama, kami ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa buhay na taglay namin ngayon at kalakasan. Amin pong muli nire-recognize na lahat ito. Lahat ng bagay na mayroon kami, naging bagay na natin ay tuhat sa inyo. Kaya para sa inyo namin ibulog ang aming pong pasasalamat sa mga pagkabay ng aming kahilingan sa inyo at pagsama. Nawa ay tubig ninyo na ang bawat isa ay maging bukas ng isipan at tumanggap ng mga katotohanan at pagtutugitin nyo kung naman ay pagtutuwid at pagbibigay sa amin ng paalala ng mga mahalagang bagay na dapat meron kami habang kami ay narito pa sa mundo ito. Hindi, yung lingkod, marapatin po ninyo, pagtutuwid ninyo maging marapat na magdala sa iyo pong mensahe. Kaya nawa, ang tanging may taas ang iyong pangalan at pagpapulihan natin. Sa ito ang hiling, madalangin natin ulit. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay.
So, muli ay good morning. Maraming po salamat sa inyo at dinala tayo sa namin pong Panginoon sa dami po ito. Okay, so ang ating pong theme ay people are destroyed for lack of knowledge. Okay, yun po ay magmula doon sa Hosea chapter 4 or 6. Sabi natin, nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, tinatakwil ko rin kayo at bilang pari at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Purihin ang Diyos pagkabasa ko ng kanyang salita. Ito mong mensahe mong ito ay nabuo pagkatapos nung last week pa kasi, last 2 weeks, nung aming prayer meeting, ay habang kami ay nagdudulog sa Panginoon ng aming panalangin, lumabas yung balita mula sa kapatid na meron kaming kapatiran na bago pa lang nagagambahan. Ito ay doon sa sitio Dita. Malapit ito doon sa papunta na Ambon. Na siguro magwa 1 year pa lang sumisiba. At noong last 2 weeks, siya po sumimba, pero pag uwi niya sa kanyang bahay, ay nadatnan po niya na matay ang kanyang baboy. Dahil yung ay nung nanganak, ay bumara yung biig sa kanyang puwerta o kaya namatay yung inahin. So, ang epekto sa kanya ay hindi maganda. Kumbaga, nagtampo siya sa Panginoon. Since na siya po ay bago pa lamang mananampalataya. At sinabi niya sa isa sa ating kapatid na hindi na rin siya sisiba. Dahil doon sa negatibong nangyayari sa kanya pong buhay. So, nung marinig ko yun ay para akong isang tatay na nakarinig yung salita ng anak na hindi naman ako uwi yan. Hindi ako na sa inyo. Parang pakaramdam ko para akong tatay na tinakwil na anak. Yun po yung aking pakiramdam. Nalungkot ako. Dahil sila ay bunga ng aking paghayo at pinagtsagaan ko sila sa paghatid sundo. Pupunta sa church. Tapos, sa uli pala ay lamang maririnig ko na hindi na rin sila sisimba dahil doon sa nangyari po. So, pag-uwi ko sa bahay, kinabukasan, sabi ko, saan ako nagkamali? Bilang isang pastor, bilang isang tatay, ama ng pananampalataya, sabi ko, saan ako nagkamali? Di ba parang kamandaliran kapag meron ka anak na parang napariwala or itinuring kang patay na ako sasabihin niya, hindi na ako uuwi dyan. Bilang isang magulang, ang ulang-ulang tinatanong natin sa ating sarili, saan ako nagkamali? Ano yung pagkukulang ko? Dahil sa akin po pagninilay, dahil masyado akong nakakasal, umabot ako dun sa realization na maaaring ang meron akong pagkukulang. Saan ako nagkulang? Sa pagpapaalam sa kanila na kung ano ba ang tunay na motibo or objectives ng isang tao, bakit niya kailangan sumimba. Kaya sabi ko, ito ay hahain ko rin. Hain ko na rin po ito sa Tilaga. At gusto ko yung maihain po dito. Dahil alam ko, lahat tayo, prone tayo sa ganitong sitwasyon na maaaring umabot din tayo sa punto na nagtatampo tayo sa Diyos dahil sa mga negatibong nangyari sa buhay po natin. At bago mangyari yon, ay gusto ko kong i-remind sa atin, bagamat alam na natin kung ano po ang mga objectives na tama at dapat meron ng isang tao, anong motibo natin sa pagsimba. Pero ito pong mensahe pong ito ay magsisilbing paalala sa atin. At sa ganoon, magsisilbing shield o panangga natin sa posibleng mangyari sa atin.
hindi tayo exempted dito. O pwede rin mangyari sa atin yung nangyari noon sa kapatid na yun, na maaari natin isakripisyo yung pananambahan dahil sa mga negatibong nangyari sa buhay natin. At alam ko, ito naranasan ito ng halos lahat ng mga Kristiyano. Minsan, wala tayong ganang sumimba dahil may mga hindi pangyayaring nangyari sa buhay po natin. Kaya ito po yung ating pong pag-aaral ngayon na gusto nating ma-refresh tayo. Ano ba ang tamang objectives ng isang tao? Bakit tayo sumisimba? Ano ang tamang motibo? Okay? Karamihan kasi kaya sumisimba dahil sa merong gustong hingin sa Panginoon. Okay? Meron tayong kailangang alam natin na ang Diyos ay merong kailangang tugunin sa ating mga kahilingan. Okay? Maaaring yan ay kalusugan or material na bagay o financial, kaya tayo nandito. At yan po yung itutuwid natin sa umaga pong ito. Dahil ayaw natin, alam ko, sabi ko nga, madalas ko mga banggit na kapag ako po'y nandito, wala naman akong kinakailangang idagdag pa sa mensahe na binigay sa inyo ni Pastor Owen. Pero ito pong umaga pong ito ay, alam na ninyo ang lahat ng ito, pero nais po natin, ma-remind tayo para magkaroon ho tayo ng sipag, okay, sa araw, sa Lord's Day, kasi madalas ay naipagpapalit natin yung araw ng Panginoon doon sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Okay? Kasi nga, ano ba pinakamahalaga? Yung ating pong commitment sa ating pong Panginoon. Okay? So, ano ang tamang motibo? Ano ang tamang objectives ng isang tao? Bakit tayo sumisimba? Una, kaya tayo po nandito, kaya tayo sumisimba, pumupunta tayo sa church dahil sa gusto nating mabigyan ng papuri ang Panginoon. To worship God. Para sambahin ng Panginoon. Bakit kailangan natin sambahin ng Panginoon? Kasi alam natin, gaya po ng aking panalangin kanina, na lahat ng meron tayo ngayon, lalo na lahat ng mga mabubuting bagay na meron tayo ngayon, pamilya, ari-arian, sasakyan man yan, bahay, o anumang meron tayo na pinatutuwaan ninyo ngayon, lahat ng yan ay buhat sa ating Diyos, sa ating pong Amang nasa langit. So says na ito, lahat ng ito galing sa Panginoon, narapat lamang na magbigay tayo ng isang araw sa loob ng isang linggo para iparating sa Kanya yung ating pong pagsamba, yung ating pong papuri, okay? At pasasalamat natin sa Panginoon. Pangalawa, to honor God and acknowledge His sovereignty in our lives. Kaya tayo nandito dahil gusto natin may maabot sa Diyos yung ating pong pagrespeto, paggalang, pagpaparangal sa Kanya. Okay? Nais natin ipabot sa Panginoon na tayo ay nagpapasakop sa Kanya. Kasi once na hindi po natin ibinibigay yung Lord's Day, hindi na tayo sumisimba, nangangahulugan yan na hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. Kasi ito ang isa sa Kanya pong mga utos, ang ibigay natin sa Kanya yung isang araw sa loob ng isang linggo. Okay? Ito ang, dito sa pananambahan, dito natin na-express yung ating pong pagpapasakop sa Panginoon. Okay? At na-express natin yung pagrespeto at paggalang natin sa Panginoon. Okay? At pangalawa, ang isa pa, two-world relationship. Kaya tayo nandito para lalong tumatag yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi lamang relasyon natin sa Panginoon, kundi relasyon natin sa ating kapwa. Mga kapatid, paalala natin na tayo ay hindi tayo naging Kristiyano dahil sa relihiyon. Okay? Kasi wala akong relihiyon na nakatanggap-tanggap sa Diyos. Okay? Kaya tayo naging Kristiyano dahil sa ating relasyon sa Panginoon. Dahil sa ating relasyon sa ating Amang nasa langit. Kaya itinuring tayo ng Diyos na miyembro ng Kanyang pamilya dahil sa ating relasyon sa Kanya. At kaya tayo tinawag na Kristiyano dahil nabuo ang salitang Kristiyano dahil sa relasyon natin sa Panginoon. Okay? Kaya nga po tayo mga Kristiyano, ang ating pong pinakasimbol ay yung cross, di ba? Okay? Ano ba ang ibig sabihin ng cross? Symbol ng cross na ating pong tinatangkilik bilang simbolo ng isang Kristiyano. Dahil ang cross ay
nangangahulugan ito ng ating pong relasyon. Yung vertical relationship natin sa Panginoon, yun yung relasyon natin sa Diyos. Kasi of course, di ba, meron siyang vertical at meron siyang horizontal. So yung vertical, yun yung vertical relationship natin sa ating mga sa langit. Yung horizontal, yun yung relasyon natin sa ating pong kapwa. Kaya kung sinabi mong Kristiyano ka, ay, magka-Diyos ako. Pero wala akong pakialam sa iyo. Hindi ka tunay na isang Kristiyano. Kasi ang tunay na Kristiyano ay meron kang relasyon sa Diyos, sama, at may relasyon ka sa ating pong kapwa. Okay. So yun yung nais sa Panginoon ay paalala sa atin ngayon. Na kaya tayo nandito para mabuo yung ating pong relasyon sa ating pong amang sa langit at yun din sa ating pong kapwa. Kung kaya ang mga tayo po ay nararanasan nila yung sense of community. Nagkakaroon tayo ng koneksyon sa bawat isa. Okay. Kaya nga dapat ang bawat mananampalataya, ang bawat mga nananambahan sa church kong ito ay meron tayong pakialam sa bawat isa. Hindi lamang tayo nasisimba tapos wala man lang tayo nabati o nakamayan. Natapos na yung pananambahan, wala na lang tayo. Hindi mo na tayo nagkaroon ng koneksyon sa kapwa nananampalataya. Pangalawa, to encourage and support one another. Okay? Hindi lang tayo sumisimba, kaya nabanggit natin kanina dahil sa meron tayo gusto hingin sa Panginoon, kundi maging kalakasan din tayo ng ating pong kapwa o kapwa mananampalataya o kapwa kapatid sa pananampalataya. Okay? At isa pa, kaya tayo sumisimba dahil nais natin lumago tayo spiritual growth. Isa ito sa layunin kung bakit tayo sumisimba, to learn and grow. Para matuto mismo mula doon sa salita ng Diyos at tumawag ang ating pong kalaman patungkol sa kanyang pong katuruan upang magamit natin sa ating pong existence sa mundo pong ito. Kasi ito yung pagpatibay ng ating pong pundasyon. Yung patuloy na pakikinig ng kanyang pong salita, ng kanyang pangangaral, yung teaching niya, yung papalakasan natin sa isa't isa. Isa ito sa nagpapalago ng ating pong buhay spiritual. At ito rin ang dahilan para magkaroon po tayo ng mas malalim na pananampalataya to deepen our faith. Kailangan po natin palalimin ang ating pananampalataya to develop spiritual maturity dahil ang ating pong layunin o ang layunin ng Ama kung bakit niya tayo pinili ay hindi lamang doon sa kaligtasan, bagamat ang pangunahin upang tayo maligtas doon sa kapahamakan na nakabang sa atin bunga ng ating pagiging makasalanan. Kundi isa din sa layunin kung bakit tayo pinili ng Diyos bago palipain sa sanlibutan ay ang maging kawangis ni Kristo. Naging katulad ng kanya pong anak. Ang masabi doon sa Romans 8 verse 21. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang nagiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So, isa ito sa dapat magiging manaliwa sa ating pong kaisipan kung bakit tayo sumisimba at bakit natin kinakailangan sumimba. Bakit tayo nalilito ngayon? Okay? Upang lumago, upang maging katulad ni Kristo, maging kawangis ni Jesus. At ano pa? Service and ministry. Serve others. Okay, sa pamamagitan po ng ating pong gift and talent. Yes, to contribute the well-being of the community. Para magkaroon po tayo ng bahagi sa pagpapalago, hindi lamang ng ating mga kapatid dito sa pananampalataya, maging sa komunidad na kung saan tayo nandoon. Dahil isa din yan sa bahagi or part ng paghirang sa atin ng Panginoon, sa pagpiling sa atin ng Diyos, na maging bahagi tayo ng kalakasan ng isa't isa. Maging kalakasan tayo ng church, ng body of Christ. Dahil ito yung habilin doon sa Ephesians chapter 4 verse 11 at 12.
Sabi niya, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, at ang iba ay evangelista, at ang iba ay pastor at guro. Ano sabi? Verse 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng kanyang ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Okay. So, tayo po ay hinilang ng Diyos, pinili tayo ng Diyos, at kasabay ng pagpili ng Diyos sa atin na maging membro ng kanyang pamilya, ay binigyan niya tayo ng kanyang talento. At yung talent na yan ay inaasahan ng Panginoon na magamit natin, hindi lamang para sa pansarili, para sa ikabubuti ng pamilya, kundi sa ikabubuti ng community, ng mga taong nakapaligid sa atin, ng mga taong sa lugar na kung saan tayo nandoon. Yan yung layunin. Kaya ang inaasahan ng Diyos sa bawat pananampalataya ay ma-involve tayo into ministry. Okay. Kasi ito yung pangunahang layunin. Sabi na Ephesians 5:29 to 30, walang tao na susuklang sa sariling katawan, sa halip ay pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginawa ni Kristo sa atin dahil bahagi tayo ng kanyang katawan na tinatawag na Iglesia. Okay. So, ibig sabihin, tayo po ay inaasahan ng Diyos na na-involve tayo sa ministry dahil isa sa purpose, pangunahing purpose, bakit tayo pinili ng Diyos at binigyan niya tayo ng talent, ng kayamanan para sa ikatatag ng Iglesia. At sino ba yung Iglesia? Ang Iglesia ay hindi po yung literal na church building. Diba? Hindi po ito. Kundi ang Iglesia ay ito yung katawan natin. Dahil yan na sinasabi ko ng Biblia na hindi ba nyo alam na ako'y nananahan sa inyong puso. So ang tunay na templo ng Diyos ay tayong mga mananampalataya. So, ang dapat inaasahan ng Diyos sa atin ay maging pagpapala tayo, maging kalakasan tayo sa bawat isa. Okay. Ito yung inaasahan sa atin ng Panginoon. Kaya inaasahan ng Diyos na yung talent na meron tayo, na tinanggap natin mula sa Panginoon, nagagamit natin ito dapat into ministry. Ano ba yung tinatawag na ministry? Ang ministry ay yung mga advocacy ng mga mananampalataya para sa ikabubuti ng marami. Hindi ito para sa ikabubuti mo. Kasi kung mayroon kang ginagawa para sa iyong ikabubuti, sa kayayaman mo, hindi yan matatawag na ministry. Ang tinatawag na ministry ay yung mga advocacy natin o yung mga ginagawa natin para sa ikabubuti ng marami. Kaya ito yung naging, akin po naging paliwanag doon sa amin sa Tulos, sa bundok, dahil meron kaming mga ilang member o yung iba, outsider pa na puro na doon sa mga ministry ng church. Okay. Yung COMSCA, siguro idea na kayo kung ano yung sabihin ng COMSCA. Okay. Yung Community Savings and Credit Association. Ang COMSCA ay ginawa ito para ang tao o mga kapatid pa rin ng palataya namin ay matutong mag-save. Okay. So, ibig sabihin, ang objectives ng COMSCA ay para sa kabubuti ng marami. So, kaya sabi ko, ang COMSCA ay ministry. Kasi yung tinatagyan ng inyong mga pastor, hindi para sa sarili, kundi para sa ikabubuti na lahat. Ngayon, noong last 2 weeks ay nagtataglit ang inyong pastor ng bigasan. Kasi dahil sa ating pong pakipag-collaborate sa World Vision, ang World Vision ay nagbigay ng puhunan sa COMSCA group namin ng 20,000. Sabi niya, Pastor, sabi ng World Vision, Pastor, saan niyo gagamitin yan? Sabi ko, ma'am, gagamitin namin muna ito sa bigasan. Okay? Bigasan ng community, na lahat ng member ng church, na lahat ng member ng COMSCA. So, ang lahat ng kita noon ay mapupunta, mali-divide ko sa lahat ng membro. Okay, so, nakapag-purchase na ako, ng first purchase ko ay 20 na sako ng
bigas kasi 20,000 ko yun, nakabili ako ng 950 na hati. So lahat ng yun ay para yun sa membro. Hindi yun para sa akin. So sabi ko, ang Ponska is a ministry. Bigasan ay ministry. So hindi nyo dapat ito pinupuna at ituring na foreign o yung hindi kaugnay sa simbahan. Kasi ang gusto nila ay ilabas yung Ponska session sa church at ang bigas ay ilabas din sa church. Dahil ito daw ay hindi walang kinalaman sa church. Sabi ko, no. Ang Ponska ay ministry, since na ang ministry ay kinalulugdan ng Diyos. So, maaari natin i-collaborate ang ministry into pananambahan. Okay. So, hindi natin dapat tuturin na hindi kaugnay sa simbahan. Kaya tayo, nahihirapan, pinagpala na tayo ng building, hindi natin magamit dahil sa natikilig tayo sa mga comment na hindi naman nila naiintindihan. So, kaya sabi ko, ako naniniwala ako na meron akong isang nabasa na mas magaling ang collaborative kaysa competitive. Kaya tayo nagkaroon ng Ponska dahil sa maging pag-collaborate tayo ng pastor congregation. Kaya tayo nagkaroon ng cooperative. Kasi meron po kami cooperative na tinatag na yun. Ito ay recognize ng agriculture, ng government. Yan ay dahil sa pag-collaborate ng yung pastor sa World Vision. Kaya tayo meron bigasan ngayon. 20,000, bigay naman po ng World Vision doon. Sa grupo po namin. So dahil sa pag-collaborate ng yung pastor. Kaya sabi ko, tama ang ating pong nabasa na dahil ng collaborative ang competitive. Kasi ang competitive, madalas hindi siya nakikipagsalamuha sa iba. Dahil ang alam niya sa kanya sarili, marunong na siya. Magaling na siya. Kaya kung ano na amang meron siya, yun ang magiging kanila. Okay. Kaya wala siyang chance na magkaroon ng kamit ng pagpapala buhat sa ibang mga grupo kasi nga nagsasarili siya. Kaya ito yung layunin ng Panginoon na ipaalala sa atin na kaya tayo nandito to collaborate para makipag-collaborate tayo doon sa kapwa natin pananampalataya. Kasi marami po pwedeng mangyari na mas maganda pa kapag tayo ay nagsasama-sama. Di ba yun yung prinsipyo ng walis thinking? Nasubukan yung gamitin individually ang thinking. Kung meron kayong malilinis. Okay. Wala. Pero kapag pinagsama mo, mas madali, mas nagkakaroon tayo ng hope defense. Okay? So ito ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Na kaya tayo nagsumisimba, hindi dahil sa nais nating magkaroon ng katuparan ang ating mga kahilingan at yung mga pangarap natin sa buhay. Second, special na lamang po yan. Bonus na lamang yan ng Panginoon sa atin. Kung tugulin man ng Diyos ang ating pong mga kahilingan at mga pangarap natin sa buhay. Pero ang paalala ng Diyos sa atin ngayon, sa umaga po ito na kaya tayo nandito dahil sa mga katotohanan na ito, sa mga objectives na ito na dapat meron tayo. Okay? Kaya, ang anumang hakbang na ginagawa natin, okay? O ano man ang objectives mo ay para yan dapat sa kabubuti ng marami. At yan ay yung tinatawag na ministry. At nagagalak siyempre ang Diyos sa mga ministry na ginagawa natin. Okay? So, huwag nating ituring na ang church ay tahanan ng Diyos. Ang isipin natin na tayo po ang tahanan ng Panginoon. Kung meron man tayong hindi dapat lagyan ng mga walang kinalaman sa mga bagay na pang-spiritual, kung ang church hindi natin dapat lagyan ng mga anong bagay na pang-spiritual na hindi spiritual, lalo higit na hindi natin dapat ilalagyan o pinakamitan ng mga bagay na hindi spiritual yung ating po narawan. Kasi ito yung tahanan ng Holy Spirit. Kaya nga, ang ating pong doktrina ay hindi tayo dapat nagpapapatato. Hindi, ang mga lalong mga kalalakihan, hindi tayo dapat nagpapalagay ng hikaw. Kasi kailanman ay hindi po ginagrant ng Biblia na ang lalaki magkaroon ng hikaw.
Dahil kung titignan natin ang Biblia, okay, ang hikaw ay simbolo ng tanda ng pagiging alipin. Okay? Diba sa Old Testament, kapag may utang ang tatay mo, kukunin ng pinag-utangan mo yung anak at gagawin pambayad sa utang. At kapag ikaw ay nadala sa kanilang mansion, sa kanilang bahay, ang gagawin doon sa anak na ipinabayad sa utang ay dadalhin sa haligi at puputasan na tinga, lalagyan ng hikaw tanda ng pagiging alipin. Okay? So, hindi natin dapat nilalagyan ng anumang mga bagay na hindi nararapat. Okay? Walang kaugnayan sa paglago natin spiritually. Yung ating pong katawan, sapagkat ito ay tinuturing ng Diyos na ating pong tahanan ng kanyang pong Holy Spirit. Okay? So, ang dapat natin ingatan ay yung ating pong katawan. So, ano pa yung meron doon sa service and ministry? To fulfill Great Commission. Sa pamamagitan po ng pamahagi ng Ebanghelyo at pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos. Ito'y paalala din sa atin. Kaya tayo nire-required ng Panginoon na ibigay sa atin isang araw sa loob ng isang linggo. Kasi ito yung purpose. Isa ito sa purpose kung bakit tayo pinili ng Diyos. Yung very known na natalata sa Biblia, yung John 15:16. So halos every time na nag-preach po ako dito, napapanggit ko yata yung John 15:16. Dahil ito yung purpose. Bakit tayo pinili ng Diyos? Ano siya sabi ng John 15:16? Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at pumirang sa inyo. Saan ngayunin? Upang kayo'y humayo at mamunga. At hindi lang basta bunga, kundi manatili ang inyong bunga. Upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Minsan ko nakalimutan ko ng isang pastor. Kilala rin namin yun. Dahil siya ay may kinalaman din kung bakit napunta ang inyong pastor sa mundo. Sabi niya, pastor, minsan napunta ako ng Nasubo. At kami ko doon. Ang dami mong na Bible study. At halos lahat sila tumanggap sa Panginoon. Kasi kanyang doctrine po ay kailangan bago ka masave, dapat ka ng Kristo. Kami tumanggap sa Panginoon. Sabi ko, kailan lang ito? Tagal na, siguro mga 2 years ago na. Eh, magmula mo kakulong pumunta kayo doon, nabalikan mo nga ninyo. Hindi pa. Hindi na bumalik doon. Nangyayari kaya yung sinasabi sa John 15:16. Upang kayo humayo at mamunga at manatili ang iyong bunga. Sa palagay ko, yung tumanggap na yun, after 2 years ay yun pa rin ang lumago kaya o baka mas lumala ka. So ang tanong dito, napapanatili ba yung bunga? Kasi kapag tayo po ay nag-anak spiritually, meron tayong obligasyon, meron tayong tungkulin na mapanatili yung kanila pong pagiging anak ng Diyos. Kaya nabanggit ko nung minsan, nung kami po ay nagtuturo ng family development sa isang barangay sa Rosario, ito yung barangay Nase, na kapag katagulan ay umiikot pa kami at maabot ng 35 kilometers ito kami po tinatakbo bago kami makarating doon. So sabi ng kapitana doon, sabi niya, Pastor, pwede po kayo magbukas ng church dito sa amin kasi nung time niya wala pa sila church. Sabi ko, Kapitan, hindi ko na magagawa. Hindi na namin magagawa kasi hindi namin magkapalan. Sabi ko, madali ang magbukas, pero ang mahirap ang mag-maintain. Madali ang mag-anak, pero ang mahirap ay yung maging magulang. Kaya problema sa marami ngayon, anak ng anak. Tapos hindi naman inaalagaan yung anak. Kaya sabi ko, hindi na namin magkapalan. Kaya dito po yung mensahe ng John 15 na mayroon tayong tungkulin na humayo, mamunga, magkaroon tayo ng influensya sa mga tao na nakapaligid sa atin upang sila man ay makakilala sa Panginoon. Pero hindi lang doon nagtatapos yung ating pong tungkulin, yung humayo. Kundi mayroon tayong tungkulin, mapanatili ang kanilang pong pananampalataya at commitment nila sa Panginoon. Kasi kapag ka nagkaganoon, na naging anak sila spiritually at napapayaan po natin, ano mangyayari? So, sabi ng Biblia, magaling pang hindi nyo nalaman ng katotohanan. Diba? Kaya, ang nangyayari, mas dinalaan mo sila sa kapahamakan. Kasi kapag ka ang tao ay nalaman niya kung ano yung katotohanan at hindi niya ito ginawa, ano sabi?
nagkakasala tayo. At hindi lamang sila nagkakasala, kundi ikaw na ama sa pananampalataya ay nagkakasala dito kasi nga hindi natin nagampanan yung ating tungkulin na tayo humayo, mamunga at manatili ang ating bunga. Okay. At ang maganda doon, meron pong magandang pangako. Ano pangako? Pag ginawa ninyo yan, ano sabi? Ano man ang hingin ninyo sa Ama? Sa aking pangalan. Ano pangako? Ay ibibigay. Okay. So hindi natin dapat pinoproblema ng 100% ng ating pong kaisipan, ng lakas natin, yung ating pong mga pangangailangan. Ang kailangan lamang natin ay masunod kung ano yung kalooban ng Diyos. Diba? Ito yung sinasabi ng Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all the things shall be added unto you. So hindi mo kinakailangang ubusin ang araw, ang oras, sa paghahanap buhay para lamang matugunan ang ating pong pangangailangan. Ang kailangan lamang natin, alamin mo yung katotohanan. At ito ang dahilan kung bakit po maraming mga mananampalataya na dating sumisimba, umayaw na, nawala na. Ang kalungkot, marami yan dito sa atin, di ba? Marami tayo nakasama na dito. Hinahanap-hanap ng ating mga mata. Pero madalang pa doon sa pagsibol ng kabuti ang kanilang pagdalo sa church. Kasi bakit? Wala doon, hindi nila alam yung tamang objectives sa pananambahan. Hindi nila alam kung ano yung tamang motibo kung bakit nila kinakailangan sumimba. Kaya sabi mo, ito yung pagkukulang mo, hindi mo ipaliwanag sa kanila na hindi sapat yung kilala mo ang Diyos. Dapat alam natin ang katotohanan patungkol sa Diyos at patungkol sa objectives na kung ano ba ang tama na meron tayo, bakit tayo sumisimba. So ano pa? Accountability and support. Ito rin ang nais ng Diyos na makita po natin. So be accountable to God and others para magkampanan po natin yung ating tungkulin sa Diyos at sa kapwa. At tumanggap na rin tayo siyempre kapag ginampanan po natin yung tungkulin natin sa Diyos at sa ating pong kapwa. Kasunod yun, tatanggap tayo ng guidance, wisdom, direction from God's Word para po sa ating pong journey dito sa mundo pong ito. At siyempre, pag pinagawa natin, lalago rin tayo spiritual. Dahil sabi nga ng isang ulam doon, spiritual growth is not a destination. It is a journey. Hindi po kayo sabi, ay nalago na ako, pastor, hindi na ako kaya simba. Kaya minsan yung ako mo sabi, hindi mo na ako papasok. Bakit? Teacher ka na? So, yan din na sa atin. Hindi mo na ako susumba. Bakit? Alam ko na naman yung sinabi, pastor. Paano yung iyong tungkulin? Kaakibat ng pagkahirang ng Diyos sa iyo. Na dapat nandito tayo para tayo ay lumago spiritual. Hindi, wala pong hangganan ang paglago. Pero kung sabihin na sa edad kong ito, meron po ba kailangan matutunan? Yes. The spiritual growth is not a destination. Hindi yan isang destinasyon na pag-aabot mo na, tigil ka na. Spiritual growth is a journey. Ito yung isang uri ng paglalakbay. Habang buhay tayo, patuloy tayo dapat naghahanap ng paraan para kumapalo tayo lumago. Dahil yan yung kinalulugdan ng Panginoon. Yung paglago spiritually, hindi tayo nagiging stagnant, hindi tayo nagiging nakikisuran ng iba. Kaya nung kami pinagkaroon ng issue sa tulong sa FTC Bilaga, merong isang matanda na na-offend doon sa pagpuna. Nung pinuna namin, sabi na, malito pala ako, sa tanda ko lang ito. Ako pa pala mali. Hindi niya matanggap kasi nga, sa edad niya. Diba? Parang, gano'n din yan, diba? Ako, nahihirapan din akong mag-minister sa aking mga kamag-anak. Kasi sa aming magkakapatid, ako pinakabata. Ito, akong bunso. Pero kapag nangaral ka sa kanila, nagpahal ka sa Diyos sa kanila, sabi mo, oh, ikaw pa mga sa amin, nakabata ka sa amin. Yes. Dapat nating panghawakan yung ating pong pagiging senior. Pero dapat, sa ating pong pagtanda, meron tayo natutunan.
masakit ang pakinggan yung salitang tumanda na walang pinagkatandaan. Diba? Kasi tumatanda ka ito, tumanda na walang pinagkatandaan. Bakit? Kasi na, pinaghawakan mo yung iyong edad at hindi natin tinignan na habang nandito tayo sa mundo kong ito, ay wala tayong tigil dapat sa pag-alam ng mga katotohanan patungkol sa Diyos. Sapagkat ang katotohanan patungkol sa Diyos ay hindi ito maarok ng buong buhay natin. Kaya kami sa Biblia, kung isinulat ng Panginoong Isus ang lahat ng salita ng Diyos, magkakaroon ng libro na hindi magkakasya sa mundo. Kung kaya't ang ating pong pag-aaral ng katotohanan patungkol sa Diyos ay wala pong hangganan. It is a journey, not a destination. Ano pa? Kaya tayo nandito. Celebration and Thanksgiving. Kaya tayo nandito to celebrate. Ano celebrate natin? Yung ating salvation. Tumanggap tayo ng kaligtasan ng libre. Itinuring kayo ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa kabila ng ating pong likas sa pagiging kasalan. Diba? Tapos hindi kayo sisimba? Eh, sabi, parang baliwala sa inyo yung salvation ninyo. O baka naman talaga hindi kayo na-save. So, celebrate and Thanksgiving. Okay? At ano dapat natin celebrate? Yung goodness, faithfulness, and blessings ng Panginoon sa ating buhay. Kaya tayo nandito to express our gratitude sa pamamagitan po ng ating pong pagpapasalamat o pananambahan natin mula sa Panginoon. Pagpapasalamat natin sa pagmamahal ng Diyos, sa pagpapala ng Panginoon. Dahil kapag hindi po tayo nagiging bupal sa celebration and Thanksgiving, hindi nangyayari yung cycle of giving. Ano ibig sabihin ng cycle of giving? Mayroon pong cycle of giving na dapat nangyayari. Kasi di ba, pag ikaw ay nagbigay, mayroong tumanggap. At pagka mayroong tumanggap, dapat may ginagawa yung tumanggap para yung nagbigay ay tumanggap din. Yan yung cycle of giving. Okay, halimbawa, ito pong pagkakataon na ito, itong cellphone na ito, nais kong samantalahin. Dahil meron akong cycle of giving na hindi nagagawa. At kaya kung hindi nagawa, dahil gusto kong magawa ito publicly. Ano ibig sabihin? So ako ay tumanggap, ang saya ko. Pero hindi ko na ibalik yung saya doon sa nagbigay. Yan ko yung cycle of giving. But pag tayo pinagpala ng Panginoon, nasaya natin. Pero ano ang pwede natin ibigay sa Diyos para ang saya natin ay matanggap din ng Panginoon? Kasi yan po ang cycle of giving. Wala naman tayo pwedeng ibigay sa Diyos ng anong bagay. Kasi nga lahat ng bagay mula sa Panginoon. Hindi niya kailangan ng anong bagay. Ano kailangan ng Diyos? Yung ating pasasalamat. Yung thanksgiving. Ito. Nung ako'y tumanggap, nung binigay sa akin ni Pastor Owe, yung L300 para doon sa Biris sa tulos, ang saya ko. At ang saya ng buong FTC ng Agulo. Pero, yung saya, nasa akin pala. Hindi pa ito nagiging ganap. Yung cycle of giving, hindi pa nagiging ganap. Kasi bakit? Magmula nung tinanggap ko yung L300, never pa magpasalamat kay Pastor at kay Dada. O sa buong pamilya ng Kapitan. Kaya in behalf of FCC, at ako mismo personally, nais kong ipaabot sa pamilya sa Kapitan, ang aming pong pasasalamat. Dahil sa inunggit kayo ng Panginoon, hindi po kayo ng Diyos, para yung sasakyan ay magamit natin. Thank you, ministry. So yung kagalakan, so after this, yung kagalakang tinanggap ko, matapos kong tanggapin yung L300, umaasa ako na yan ay naipasa ko doon sa benefactor doon sa nagsikat. Ito yung inaasahan ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, mga hindi lang ng Diyos na tumanggap ng mabubuting bagay mula sa Panginoon at
tumanggap tayo ng kagalakan, tayo doon sa mabuting bagay na yun, inaasahan ng Diyos na yung kagalakan na yun ay pag-bound sa Kanya. Okay? Umabot sa Kanya. Ang problema sa atin, marami sa atin gusto lang tumanggap. Ayaw natin mangyari yung cycle of giving. At hindi nangyayari yung cycle of giving hanggat hindi po natin ibinibigay yung araw na para sa Panginoon. Hanggat hindi tayo sinisimba. Hanggat hindi natin nagagawa ang araw para nabahan consistently. Hindi po dapat na kailan mo lang gusto sumimba, kung kailan hindi ba? Ang cycle of giving, dapat nandun sa ating commitment. Okay. Sa palagay ninyo, pag hindi nangyari yung cycle of giving, magtuloy-tuloy yung dating ng pagpapala sa iyo. Diba? Pero sunod, pag nagbigay ng damit yun, sinusunod ko rin harapan niya. Harapan sinusunod ko mismo. Kasi pag nakita niyang ginagamit mo, paraan nyo ng pagpapasalamat, pag-appreciate kung sa nagbibigay. Hindi yung ako, may binigyan ako. Hindi, pero kung nakita ang sinuot. E sabi ko, kasuot-suot naman eh, hindi naman papasahan eh. Pero bakit hindi ko nakikita? Kasi ma-pride yung tao. So sa tingin mo, bibigyan ka na ulit? Hindi ko nakita, ginamit yung binigay ko eh. So yun po yung sabihin. Kung inaamin natin na lahat ng bagay meron tayo ngayon, pinapahalagahan ninyo ang inyong pamilya, ang anong bagay na meron ngayon, dapat nasa church. Dapat nananabaho. Dahil dito natin na-express ang lahat. Dito nangyayari yung cycle of giving. Kasi napapaabot natin sa Diyos yung ating po. Pasasalamat. Okay? So, kung ganito po ang ating pong motibo sa pananambahan, tiyak na magkakaroon tayo ng healthy and meaningful church experience. Diba? Kaya minsan, malungkot yung ating pananambahan eh. Hindi tayo excited eh, kasi nga, wala, ito pong mga katotohanan ng objectives na ito ay wala sa ating kaisipan. Pagamat alam na natin, pero hindi natin ito i-retain. Hindi natin ito pinapanatiling sariwa sa ating pong kaisipan. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng meaningful church experience. Okay? At ang lahat ng ito ay siyempre matutunan natin sa pamagitan ng pag-alam sa mga katotohanan patungkol sa Diyos. Mahalaga. Ang Bible study, ang prayer meeting, pakikinig ng preaching, kaya dito po natin tutunan ang mga bagay patungkol sa Diyos about tayo. Dahil kapag hindi natin alam kung ano yung katotohanan patungkol sa Diyos, meron pong posibleng negatibo na maaaring anihin natin sa ating pong pagiging ignorante sa katotohanan patungkol sa Diyos. Okay? So, ano ba yung mga potential na negative result na magiging resulta ng ating pong pagiging ignorante sa katotohanan patungkol sa Diyos? Ang nagiging negative result po nito, ano yun? Spiritual consequences. Magkakaroon tayo ng negatibong epekto sa ating pong buhay spiritual. Separation from God. Ito dyan isa sa magiging consequence. Ang pagiging ignorante sa katotohanan patungkol sa Diyos ay nauwi sa kawalan ng intimacy and relationship. Kasi nga, hindi mo alam ang katotohanan. Wala sa iyong kaisipan na ang anumang lahat na mayroon ka ngayon ay galing sa Diyos. Kasi pag alam mo yun, kung alam mo yun, ay dapat naroon lagi yung iyong pasisikap na mapalakit sa Panginoon at pabigyan ng kapulian ng Diyos. Kasi nagmula sa Kanya eh. Kung anumang gusto-gusto, kung anumang bagay na gusto-gusto mo ngayon, galing sa Kanya yun. So dahil wala kang alam patungkol sa katotohanan na ito ay nagiging dahilan para napapalayo tayo sa Panginoon. Ano pa? Spiritual darkness. Ang kawalan ng kaalaman sa katotohanan patungkol sa Diyos ay malaki po ang posibilidad na manatili sa kadiliman. At walang kakayahang makadiscern ng tama at mali. Kaya, bakit nawawalan tayo ng discernment? Kasi, kung hindi mo alam ang katotohanan patungkol sa Diyos,
pagka ikaw ay gumawa ng desisyon, ang posibilidad na ang desisyon gagawin mo ay naaayon sa iyong likas. Diba? Ano ba likas natin? Pagiging makasalanan. Yun yung likas natin. So dahil wala sa iyo yung katotohanan patungkol sa Diyos, wala yung intervention ng Panginoon para turuan tayo kung ano yung tamang desisyon. So dahil ang nagbibigay sa iyo ng conviction ay ang iyong likas, anong desisyon ngayon ang magagawa mo? Siyempre, kung makasalanan ka, kasalanan din ang magiging desisyon mo. Ang pipiliin mo ay kasalanan din. Kung kaya, ito yung sinasabi natin, na yung taong walang alam o ignorante sa katotohanan patungkol sa Diyos, wala siyang discernment sa kung ano yung tama at mali. Ang sa kanya lamang, kaya siya gumagawa ng desisyon dahil yun yung sa tingin niya ay tama. Pero paano magiging tama ang kanyang paningin, ang kanyang pananaw? Since na ang kanyang likas ay makasalanan. At ang taong makasalanan, ang kanyang magiging, nai-incline siya doon sa kasalanan din. So kung gagawa ka ng desisyon, kasalanan din. Ito yung sinasabi po natin na ang taong walang alam patungkol sa katotohanan, patungkol sa Diyos, ay namumuhay sa kadiliman. Ano ba? Moral consequences. Moral confusion. Ang pagiging ignorante sa katotohanan patungkol sa Diyos ay nagbubunga ng pagkalito. Hirap siya gumawa ng matalinong pagpili. At isa pa, immorality. Okay? Kung ang katotohanan patungkol sa Diyos ay wala sa ating pong pundasyon, prone tayo doon sa immoral behavior. Kasi, bakit? Ulit. Likas tayo makasalanan. At ang katawang ito, yung katawan lupa natin, ang laging hinahangad yan, ay kung ano yung hinahangad ng mga tao nasa lupa, nasa sexual desire, magiging maibitin, walang pagpipigil sa sarili. So doon tayo nai-incline. Yan ay bunga na kawalan ng pagkaalam sa katotohanan. Immorality. Okay? Ano pa? Emotional consequences. Pag hindi natin alam ang katotohanan patungkol sa Diyos, nagkakaroon tayo ng anxiety at fear. Nagkaalala, takot. Dahil sa hindi mo alam yung katotohanan patungkol sa Diyos, nagkakaroon tayo ng anxiety and fear. Kasi nga, hindi mo alam kung ano yung plano at ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Dahil kung alam natin kung ano yung purpose at plano ng Diyos, ano yung nais ng Panginoon sa buhay mo, well, wala kang, hindi ka nang problema, hindi ka natatakot. Kasi kilala mo ang Diyos. At yun po yung prinsipyo natin dapat. Kaya ako, madalas ko naririnig yung Pastor Owie na hindi ako namang problema. Bakit? Kilala ko yung Diyos ko. Pag kilala mo yung Diyos mo, bakit ka namang problema? Ako po ay, nung nagbenta ako ng baboy nung last 2 weeks, sabi sa akin ng bumili. Kasi pagkatapos ko niya kukunin yun, pag kinuha nila yun sa akin, ay dadalhin pa doon sa timbangan. Para malaman mo nila kung magkano ay babayad nila sa iyo, ay depende sa kung ilang kilo ang lalabasan. Kasi ang kuha nila sa akin ay 265 live weight. Okay. So, kung yan ay maging 100 kilos, so multiply sa 265. Sa akin. Ano, Pastor? Pwede namin. Anin po yun yung Pastor. Sige. Ano? Hindi ba yung sasama? Sabi, hindi na. Wala ko paano? Hindi sabihin, baka dayain lang kayo. Sabi, hindi na ako sasama. Kung ako may dinadaya ninyo, eh, dinadaya ninyo. Pero yung kung pinandaya ninyo sa akin, kung yan ay para sa akin, ibabalik na dito sa iyo. Pero kayo na nandaya sa akin, malaki ang balik na sa iyo. Sana pa pag-ipuunan ninyo. Nandaya ninyo ako 5,000, 10,000. Ibabalik sa akin ng Diyos. Pero kayo, malaki ka na nagutan ng Panginoon. Bakit gano'n ang paniwala? Kasi tinala ko yung Diyos mo.
kung ako ay pinagpapala ng Panginoon dahil sa aking pag-aalaga na yun, darating sa akin. So ito po yung ibig sabihin natin. Na nagkakaroon ng eternal consequences kapag ang isang tao hindi na alam ang katotohanan ng patungkol sa Diyos. Okay? So kung ako hindi ko alam yun, dadalhin nila yung baboy ko, pwede tita, kahit magaling ako, kasama ko, kasi nag-aalala ako eh. Natatakot ako, baka kinayarin ninyo. Diba? So nandoon yung anxiety and fear. Bakit? Dahil hindi mo kilala ang iyong Diyos. So kung kilala mo yung Diyos mo, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Nagtitiwala ka sa Panginoon. Dahil alam mo, yung mga bagay na yan, ang Diyos ang nagkakaloob. At ang Diyos din ang pumaharap kung kanya gugustuhin. Okay? So, ano pa? Eternal consequences. Maliban doon sa emotional consequences, ay ang bunga ng ating kawalan ng pag-aalam sa katotohanan patungkol sa Diyos ay nagkakaroon tayo ng eternal consequences. Ito po ang mabigat. Eternal separation from God. Dahil sa kawalan natin ng pagkaalam, pagkakakilala sa Diyos, nauwi ito sa pagkahiwalay, pagkawalay sa Panginoon. Ano ba sabi doon sa John 10:27? Sabi niya, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So ano po ang implication nito? Ibig sabihin, ang sino mang hindi nakakilala sa Diyos, kay Kristo, ay hindi sumusunod kay Jesus Christ. Ha? Nakikilala ko aking mga tupa at sumusunod sila sa akin. So, vice versa, ang sino mang sumusunod kay Kristo ay ang nakakakilala sa Kanya. Ang hindi sumusunod kay Jesus, sila yung hindi nakakakilala sa Kanya. Kaya kapag hindi mo kilala ang Diyos, nagkakaroon ng eternal separation. Kasi kung sabi ni Jesus, oh, dito tayo, kanan tayo. Ay, hindi mo alam, hindi mo kilala dito. Sabi ako, dito ako. Ang nangyari kay Unas. Utan siya papunta na EDP. Sila patarse. Ito nangyari. Diba? Hindi naman tagpagyo, bilagyo. So, ang implication natin, ito yung panawagan ng Ebanghelyo ng Biblia. Kilalanin natin ang tunay na Diyos. Kasi yung kawalan ng pagkaalam patungkol sa Diyos, it leads into separation. Napapawalay tayo sa Panginoon. Okay? So, sabi sa 1 John 2, verse 3, sabi niya, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Marami sa atin. Gusto lang natin ang pagpapala. Ayaw natin sumunod. Gusto natin ng blessing. Ayaw natin ng process. Gusto natin ng promise. Ayaw natin ng process. Ay gusto ko pangako ng Diyos. Buhay na walang hanggan at buhay na ganap at kasiyasiya. Pero, nakakalimutan natin na mayroong mabili na sino mang sumampalataya sa Kanya. Diba? Yung kantente, naparito magnanakaw upang magnakaw at magwasak. Kung naparito ako, kung sino sumampalataya sa akin, ay magkaroon ng buhay. Walang hanggan, buhay na ganap at kasiyasiya. So, ang gusto lang nila ay buhay na ganap at kasiyasiya, ayaw nilang manampalataya. Ayaw nilang sumunod. Kaya sabi dito, 1 John 2 verse 3, nakakatiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos. Kasi marami ko nakikilala na, ay, Kristiyano din ako. Kasi yung Diyos mo, Diyos ko din. Sabi ko, okay, teka. Ang Diyos kasi namin, hindi pumapayag na hindi kami sumisimba linggo-linggo. Ang Diyos kasi namin na hindi pumapayag na meron kaming kapit. Ang Diyos kasi namin na hindi pumapayag na kami sisinungaling. Ang Diyos kasi namin hindi pumapayag na puruin namin ang usok ang karawang ito, ng sigarilyo. Ang Diyos namin hindi pumapayag na lago, magiging lago sa alak. Ganyan ba ang Diyos ninyo? Ngayon, kung ang Diyos ninyo pumapayag na gano'n, hindi tayo magka-parehas sa Diyos. Magkaiba ang Diyos ninyo. Dahil ang Diyos po natin ay silos. Ako'y mapaligong buuin sa Exodus chapter 20.
So, hindi natin ito dapat pinapalituan. Ano pa? Kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka kilala ng Panginoon. Not being known by God. Maging consequence kapag hindi natin kilala ang Diyos, hindi rin natin kilala ng Panginoon. Kasi, hindi naman natin sinusunod ang kanya pong mga utos. Sabi sa Lucas chapter 6 verse 46, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon? Panginoon, kayo. Hindi naman ninyo inutupad ang sinasabi ko. Marami sabi nga lang, di ba? Madalas tayo nananalangin, Lord, Lord. Sabi nila, kami naman kasi kahit di sumisimba, nananalangin din. Pagtanong, pinapakinggan ba ng Panginoon? Kasi yan po yung sinasabi doon sa Isaiah 59 verse 2. Medyo jump lang ako ng konti. Okay. Sabi doon ay, ang masasama ninyong gawa, ang sandahilan, ang pagkawalay ninyo sa Diyos, at nakakala kayo, kaya hindi ninyo siya nakikita at hindi niya kayo pinapakinggan. Si Bang version po yan ay, ang inyong kasalanan na siya ang naging hadlang kung bakit hindi pinapakinggan ng Diyos ang inyong mga panalangin. So, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay pinapakinggan ng Diyos. Kundi, sino pinapakinggan ng Panginoon? Yun lamang mga nakakilala sa Kanya. At kinikilala ng Diyos. Kaya sabi na, balik mo lang pag-teok ng yung John 10, di ba? 29. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, ang taong tunay ng Kristiyano ay mayroong pagkakilala kay Kristo at sumusunod sa Panginoon. Nagagawa niya kung anong kalooban ng Diyos, kung kaya nakakapagbigay lugod siya sa Ama. Kaya sabi niya sa Matthew 7:21-23, sabi niya, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay, dito sa araw ng pag-uukom, marami ang nagsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa inyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga makagawa ng masama. Okay? So, sino ba itong mga tao itong mga kaharap ni Jesus? Sila yung mga Pariseo at mga Eskriba. Di ba yung mga Pariseo? Sila po yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Yung mga Eskriba. Sabi, nagkaglilihan pa sila. Pero bakit nila ginagawa yun? Para ba sa kapulihan ng Panginoon? No, para sa kanilang kapulihan. Para magpanatili sa kanila ang pagpupuri ng tao sa kanila, hindi sa Diyos. Okay? So, hindi ito natatawag na ministry kasi hindi para sa kabutihan ng lahat ang kanilang ginagawa, ang kanilang motibo. Ang motibo nila, kaya sila ay nangangaral ng salita ng Diyos para sila ay manatili doon sa presidential kingdom. Ano ibig sabihin? Diba, sabi ni Jesus, hinahabaan ninyo ang inyong mga pinakterya para sa ganoon dahil ang paghanga sa inyo ng mga tao ito na natili. Upang manatili kayo sa mga upuang pantaran. Kung kaya, ang response sa kanila ni Jesus, sabi, hindi mo kayo nakikilala. Kasi ang kinikilala ni Jesus, yung mga advocacy na ginagawa nila para sa ikabubuti ng marami at hindi para sa ikabubuti ng sarili. At obviously, ito pong mga nag-sumagot case, di ba? Sabi po nga yung nangaral kasama ninyo. Isang ginagamit namin ang iyong pangalan. Nagpapagaling kami ng may sakit. Mula na sabi nila, tama. Pero ginagawa ninyo yun, hindi para sa kapulihan ng Diyos, kundi para sa inyong kapulihan. Kaya sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Kasi ang kinikilala ng Panginoong Isus ay yung tao may pagkakilala sa Kanya. May hangaring magampanan ang Kanyang tungkulin ayon sa pagkahirang ng Diyos. May hangaring maging makapag-complement na kung anong talent, time, at treasure meron siya para sa kabubuti ng lahat at hindi sa sarili. Okay? Kaya ang verse 23 ulit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga mapagawa ng kasamaan.
Meaning, ang tao makasarili na hindi ng Diyos, masama. Hindi siya kalututugod sa Panginoon. Okay? So, ano pa maging bunga ng ignorance about God, personal consequences? Mayroon pong epekto sa ating sarili. Ano maging epekto sa ating sarili? Pag wala tayong hindi natin alam ang katotohanan patungkol sa Diyos, nawawalan tayo ng kapayapaan. Dahil ang tao makasalanan sa mata ng Panginoon ay walang kapayapaan. Yan ang sabi ko doon sa Isaiah 57 verse 21. Walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng Diyos. Ano ba? Missing out on God's best. Pag hindi ko kilala Diyos, wala kang commitment sa Panginoon. Hindi mo alam anong plano at purpose ng Diyos sa iyong buhay. Huwag kang umasa na tatanggap ng mga mabubuting bagay mula sa Panginoon. Kung tumama ka man sa waiting, hindi ka luwan ng Diyos. Nami-miss out natin ang kabutihan ng Panginoon. Wala kayong maasahan mabuting bagay mula sa Panginoon. Hindi nyo napakita ko kanina sa Isaiah 59 verse 2. Na ang masasama ninyong gawa ang siyang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. At nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makikita at hindi niya kayo narinig o hindi niya pinapakinggan ang mga panalangin. So ang mga ito po ay nagbibigay ng diin sa kahalagahan ng pag-alam ng katotohanan at pagkaunawa patungkol sa Diyos. Para maunawaan po natin yung mga negatibong consequences na ito. Maiwasan natin. So, sa ating pong conclusion, sa Bible po ay matutunan natin yung mga karakter ng mga tao sa kabila ng mahigpit na pagsubok na napili sila sa Diyos. At ang dahilan kung bakit sila natili sa Panginoon ay dahil yung lumagit at kilala nila ang Diyos. Isa sa pinaka-the best na pagtitiwala pananampalataya at pagkakilala sa Diyos ay yung kwento ni Shadrach, Meshach at Abednego sa Daniel chapter 3. Diba? Wala po dyan sa screen. Pero pag uwi nyo sa inyong bahay, kung kayo po ay gusto ninyong malaman ang katotohanan doon, basahin niyo yung Daniel chapter 3. So ano ba ang nakapaloob sa Daniel chapter 3? Yung tatlo, si Shadrach, Meshach at Abednego, ay ginawa nila Nabucodonosor na pangunahing leader sa kanya po kaharian. Okay? At dumating sa punto na si Nebuchadnezzar ay nagpatayo ng revolto. Napakalaking revolto at tinuring niya itong Diyos. Kasi yung Diyos, gumawa siya ng panukala. Ano kanya pong panukala? Na sa lahat ng mamamayan na kanya pong nasasakupan, sa pagtunog ng mga trumpeta, lahat ng mga organs, ay sila ay magpapaluluhod at sasamba doon sa Diyos-Diyosan na yun. Okay. Dahil si Shadrach, Meshach at Abednego, sila yung mga totoong nananampalataya sa Panginoon. At ang commitment nila ay tanging sa Diyos lamang. Sabi nila, hindi kami sasamba sa Diyos. So, nung dumating yung pagkakataon na tumulog na ang mga instrumento, sila ay hindi sumamba. At nakita sila ng mamamayan, sinumbong sila kay Nebuchadnezzar. Sabi nila, sinumbong nila, ang inyo pong tatlong leader ay sila po hindi sumamba. Pinatawag, totoo ba? Hindi sumamba sa Diyos-Diyosan na aking pinatawag. Sabi ng tatlo. Di ba ninyo alam, sabi ni Hari Nebuchadnezzar, ang hindi sumamba dyan sa aking inuutos na, ang hindi sumamba ay inuulog sa naglalagab na tugon. Sabi ng tatlo, hindi po wala ko kaming issue doon. Okay, kung yun po ang inyong desisyon, ay willing po kaming magpahulog sa tugon, sa apoy. Pero hindi pa rin kami sasambate. Biglang namulan si Nebuchadnezzar at hindi nagalit. At sabi niya, painitin na ikapitong doble ang
ang puhod at ihulog ang tatlo. Sabi ng tatlo, kung kami mo po ay yung ihuhulog, sasabi na ng Nebuchadnezzar, tignan ko kung sila ay kayang iligtas ng kanilang Diyos. Sabi ng tatlo, kami po ay ililigtas ng aming Diyos. Sabi pa rin yung Diyos. Ngayon, kung hindi man kami ililigtas, hindi pa rin kami sasama. Kaya, ang nakataya na, buhay na nila. Hindi po namatay na baboy. Hindi yung kasi minsan, hindi sumusimba, hindi lang nabati ni Pastor ako sa lingguan, hindi lang ako sisimba. Nakakawan ng kuwan, hindi naman ako sisimba. Yung 2 taon na panalangin, hindi naman na Diyos, hindi naman ako sisimba. Nakaka-minor ng ating pong dahilan para i-reject natin ang Diyos. Pero itong sa tatlong ito, ang nakataya buhay nila. Sabi nyo, kahit kami ihulog-hulog nyo, ililigtas kami ng aming Diyos. Kung hindi man, hindi pa rin kami sasama. Ibig sabihin yung commitment nila sa Panginoon, wala pong magbabago yan. Kahit buhay namin. Ano? Ganito lang natin. Yun ang basis natin ginawa na isakripisyo ang Lord's Day. Dahil sa bisita, ang dumating. Dahil sa wala kayong bigas. Kasi sabi sa bundok, sabi nila, kahit naman pastor, kahit naman linggo, kumakain din kami, kaya kahit linggo, kahit buhay kami. Hindi mo kayang ibigay ng Diyos yan, kung ibibigay ninyo ang araw para sa inyo. So yun pa ang aking mga dahilan, kung bakit sinakripisyo namin yung Lord's Day, higit pa sa buhay natin. Pero tanong, bakit yun nagawa ng tatlo? Bakit ginaya nila yung buhay nila? Araw-araw sa Panginoon. Kasi sa salitang kilala ko ang Diyos ko. Kilala nila ang kanilang Diyos. Alam nila. Dahil hindi sila papamayaan ng kasi. Siya ba? Okay, magtanong. Si Pedro, pagkatapos niya ipagkanulo ko ito, siya naglayo. Bumalik siya sa Panginoon sa John chapter 21. Ngayon, nung hinarap siya ni Jesus, Pedro, paano ba? Oo. Tatubid. Oo. Pakainin mo ang imadukas. So, meron siyang task. Ano tayo, hindi sila sabi natin kanina tungkol sa John 15. Meron tayo, tupunin yung palakas sa pagkakas ng patay. Paano mo pakainin mo ang imadukas? At sa huling mga araw, dadalhin ka sa dako hindi mo gusto. Meaning, nakatakda si Pedro, nagsititayi, mamatay o makita ng isa. Bakit sa kabila noon, 3 dekada na naglingkod pa rin si Pedro sa Panginoon. 30 years after na mag-resurrect si Jesus, si Pedro ay naglingkod pa rin sa Panginoon na 30 taon. Pero bakit niya yung ginawa? Samantalang alam niya na sa huli, mamamatay siya sa bitay. Ha? Kung tayo yun, ibigay yung commitment ka sa akin, tapos sa huli. Hulihin kayo ng ako sa'yo. Kung kayo babalatan ng buhay. Napanood niyo ba yung pari? Ano niya? Ako, katanga ko. Ano ba kaya? Wala ko ibang katabahin kundi ang Diyos naman. Pero sabi niya, nung tinutukan na ako ng ako sa'yo, sabi niya, ano? Kristiyano ka ba? O Muslim? Di ba yung Kristiyano? Sabi ng pari, dati. Hindi nang gina. Pero sabi ng pari, bakit hindi mo natanggit? Nakatutok ka sa akin ng maril. Bakit hindi mo natanggit? Kasi buhay ko na nakataya. Question natin. Question natin. Unlock mo isa katabi. Buhay ka na nakataya. Pero hindi dahil sinabi ko. Ganun din si Pedro. Sinabi ng Panginoon sa huli, kahit na naglingkod ka, pinakain mo aking mga lupa, sa huli, umamatay ka sa bitay. Last, si Pablo. Nung si Pablo ay nagbalak na pumasok sa Jerusalem, ano ang ipinakita sa kanya ni Propeta Agabus? Ginapos ni Propeta Agabus ang kanyang sarili
At sabi niya, ganito ang mangyayari sa iyo pagpasok mo ng Jerusalem. Pero sa atin, bago, handa ako. Willing ako. Kaya sabi niya, kay Pablo mismo na mula yung salita, to live with Christ, to die. Ang buhay kay Kristo, sa paglilingkod sa Diyos, at sa paglilingkod sa kapwa, ang mamatay sa isang pagkakas. Pwede ko sa tayo. Ito ba yung naman na tuto natin? Kaya tayo natin. At doon sa mga nakikinig ngayon na nagkasya na sa kanilang bahay, doon na lang sumisimba sa TV. Ito rin ba naman na tuto? Ulitin po natin. Maraming kayo. Nakagawa ba natin yung cycle of giving? Masaya kayo dahil maganda buhay nyo ngayon? Pero ito, balik ba natin yung kasayahan na yan, kagalakan na yan sa Diyos? Since na hindi tayo sumisimba? Dahil hindi natin nagagawa ang Lord's Day, hindi po nangyayari yung cycle. Nalulong. Okay? Sabi ni William Shakespeare, ignorance is the curse of God. Knowledge is the wing wherewith we fly to the heaven. Maaari tayong dalhin ang ating pong kaalaman patungkol sa katotohanan, patungkol sa Diyos. Daniel verse 10. The greatest obstacle to this discovery is not ignorance, it is the illusion of knowledge. Ito yung pinakamapanganib. Kung kaya maraming wala dito ngayon, alam ko na naman ang tungkol sa Diyos. Pero, ang kanilang pong kaalaman pala patungkol sa Diyos ay illusion lang. Bunga lamang ng mga hapon. Kaya rin din hapon. Puro-puro. Yung mga narinig nila sa kanilang mga ninuno, illusion lang. Yun yung pinakamapanganib eh. Kaya ang tao ayaw nang makinig, kasi nga, ayaw marunong na ako, alam ko yan. Kaya sabi, ulitin ko, the greatest obstacle to discovery is not ignorance. It is the illusion of knowledge. Okay? So mga tao kung ignorante about the truth of God is may halintulad doon sa blindfolded person. A person wearing a blindfold and able to see or understand the words around them. Okay, it represents ignorance. Kaya, sorry po, 2 Corinthians 3 verse 16, anong gagawin natin kung tayo po ay mistulang natakpan ang ating pong pangunawa? Kahit na anong gawin na pag-akay sa iyo, pangaral sa iyo, ay parang mistulang wala kang naiintindihan. Ano dapat natin gawin? 2 Corinthians 3:16. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang kalibog. Kailangan na. Malamas ang Ama ang kumakalagkat sa atin malapit kay Jesus Christ. Pero dapat naroon pa rin po yung ating po eagerness. Yung pagsisikap. Pag tayo tinatamad, ilingin natin sa Panginoon. Kagdagan po rin yung aking pong desire. Yung aking pagkapuhaw at pagkagutom patungkol sa katotohanan. Dahil anuman ang ating hinihiling sa Diyos na ayon sa kanyang kalooban na pangatong ng Biblia, ipagkakaloob natin. So, puli ng Diyos. Puli, kapilang Ama. Maraming salamat sa mga pong ito. Samahan niyo kami. At muli, tandaan ng inyong pag-ingat sa inyong mga anak sa inyong mga anak. Maraming salamat. Bagamat ang mga mensahe kong ito ay alam na namin. Subalit, hindi rin namin nagtatagin na ang mga ito ay nawawala sa aming pong kaisipan. At nakatabunan ito ng mga desires na ayaw sa Panginoon. Patawad, Panginoon, kung na-offend namin sa iyo. Dahil may mga pagkakataon na isasakripisyo namin ang Lord's Day dahil sa kawalan namin na commitment at pagkaalam ng mga katotohanan. Nawa, mga mensaheng ito ay nagigil sa puso natin
Gamitin po ninyo ito bilang pagkaswaan kung kailan para tayo. Ipaalala po ninyo sa amin. Madalas na katotohanan po. Pero sa mga pag-atid kami, magbigay kami ng kaliguran na wala diyan. Lagay ko, kami ulit na dalangin rin. Pagdalangin sa pangalan. Amen.